Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. Hershey's Food and Refreshments. Judge Solar Lights Trading. Zia's Beach Place. Iyata Beach Sanctuary. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang umaga sa lahat na nakatakilik na ating programang Issue Ora mismo ngayong araw nito. Webis na naman po, petsa 12 sa buwan ng Setyembre. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube. Mga kaibigan, namamayag pag na po tayo sa YouTube. Okay? At ang inyong likod, si Rosauro Wistoso, makasama ninyo sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue. Kaya samahan nyo po ako. Siyempre bago yan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa. Balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. At sa ulo ng mga balita, Kibuloy nilaglag ng KOJC members ayon sa PNP. 42 hanggang 45 kilo na bigas kalat na sa mga palengke sa Metro Manila. VP Sara tuloy trabaho kahit walang budget sa 2025. Romualdez, meeting sa impeachment versus VP Sara, marites lang. At 1.5 birth registration na harang ng PSA. At ngayon, narito na ang mga balitang pambansa. Kibuloy nilaglag ng KOJC members ayon sa PNP. At 14 million pesos pabuya paghahatian ng mga informant. At sa detalye, mismong miyembro rin ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang informant o nagturo ng kinaroroonan ng kanilang wanted na leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine National Police PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III, ilang babaeng miyembro ng KOJC ang informant ng pinagtataguan ni Kibuloy. Bukod pa ito sa kanilang intelligence network at gamit na underground gathering radar kung saan namomonitor ang kilos ng isang tao. Nilinaw nito rin na nasukol at napapalibutan na si Kibuloy ng mga tropa ng pulis sa ACQ College of Ministry sa loob ng compound kaya't napilitan ng sumuko. Samantala, matatanggap ng mga informant ang kabuang 14 milyong pesos pabuya matapos na mapasakamay ng mga otoridad si Kibuloy. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, paghahati-hatian ng mga informant ang nasabing halaga na hindi maaring isiwalat
para na rin sa kanilang seguridad. Tikom naman ang bibig ng PNP official sa kinaroroonan ng mga informant para na rin sa kanilang seguridad. Hindi naman kinumpirma ni Fajardo kung ang mga informant ay nasa loob ng KOJC compound sa Davao City. Una nang inanunsyo ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. ang patong sa ulo ng noon ay puganting pastor ay 10 million pesos habang tig 1 million pesos sa iba pang 4 kapwa akusado ni Kibuloy na kinabibilangan ni Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Camsemanes. Sa iba pa mga balita, 42 to 45 pesos per kilo na bigas kalat na sa mga palengke sa Metro Manila. At sa detalye, inihayag nitong Miyerkules ang mga grupo ng rice retailers na halos lahat ng palengke sa Metro Manila ay naglalako na ng 42 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ng regular at well-milled rice dahil sa inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babaan ang taripa ng bigas sa bansa sa 15%. Bilang patunay, inanyayahan nitong Martes ng umaga ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement or PRISM, isang malaking organisasyon ng mga rice traders, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang mambabatas para mag-inspeksyon ng presyo ng bigas sa Guadalupe Market sa Makati, Farmers Makati at Nimpa Q-Mart sa Quezon City. Kasama ni Speaker sa pag-iikot sa palengke sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Edwick Yap at Quezon Province Representative Mark Enverga. Ikinalugo naman ni Speaker ang kapansin-pansin na agarang pagbaba ng presyo ng mga bigas dahil sa pagbaba ng taripa. Karamihan naman sa mga tindero at may-ari ng bigasan sa mga naturang palengke ay nagpapasalamat sa pamahalaan dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa pamilihan. Sinabi naman ni Arnel Figuro, negosyante ng bigas sa farmers market, na maayos daw ang bentahan ngayon simula ng ibaba ang taripa sa bigas. Ayon naman kay Elaine Cabildo, dahil bomba nga yung bigas, marami kayong pwedeng mai-offer na mas mababang bigas kasi nga syempre hirap din sila sa budget kahit nga hindi lang naman bigas ang mahal ngayon. Kasama rin nag-ikot sa palengke sa DTI Price Control ASEC Agaton Overo, DA Agribusiness and Marketing Assistance Services ASEC Bebang Guevara at DTI Representatives Director Philip Sawali, Division Chief Rosita Haleco at Assistant Division Chief Joel Buag. VP Sara tuloy kahit walang budget sa 2025. Sa detalye, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na handa ang Office of the Vice President na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at operasyon kahit wala pang budget para sa susunod na taon. Ginawa ni VP Sara ang pahayag kasunod ng mga ulat na plano umano ng House of Representatives na i-defund ang OVP o di kaya ay bawasan ang kanilang panukalang budget sa susunod na taon. Sa isang recorded video interview na ipinamahagi ng OVP sa media kahapon, sinabi ni Sara na narinig nila ang naturang issue ng defunding, gayon din ang manoy plano ng Kongreso na bigyan lamang ng 1 peso budget ang OVP. Pagtiyak naman niya, handa silang magtrabaho kahit walang budget at sa kabila ng mga pag-atake sa kaniya at sa kanilang tanggapan. Nauna rito hindi dumalo si VP Sara sa kanyang mga staff sa budget hearing sa Kongreso at ipinaubayan na lamang ang pagbibigay ng budget sa OVP sa House Appropriation Committee. Nagpa siya naman ang House Appropriations panel na ipagpaliban sa ikalawang pagkakataon ang committee level deliberation sa panukalang 2 billion pesos budget ang OVP para sa fiscal year 2025.
Sa iba pang mga balita, Romualdez meeting sa impeachment versus VP Sara Marites lang. At sa detalye, Marites lang umano ang chismis o paratang ni Vice President Sara Duterte na nakipagpulong si Speaker Martin Romualdez sa Makabayan Block upang ilarga sa plenaryo ng Kamara ang impeachment laban sa kaniya. Sinabi ni Castro na sa halip na makinig sa mga Marites na source ay dapat mag-focus si VP Sara sa kritikal na issue tungkol tulad ng 125 milyong pesos confidential fund na ginasta ng Office of the Vice President noong 2022 na dapat nitong ipaliwanag sa taong bayan. Ayon kay Castro, ang Commission on Audit na mismo ang nag-report na may karagdagang 125 milyong allotment ang OVP sa confidential fund expenses sa ikalawang semestre ng 2022 sa kabila na wala namang nakalaang alokasyon dito sa ilalim ng ipinasang General Appropriations Act o GAA ng nasabing taon. Iginit ni Castro na ang paglilipat ng nasabing confidential expenses ay illegal dahil hindi naman ani ito nakapaloob sa 2022 national budget. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 1.5 birth registration na harang ng PSA. At sa detalye, naharang ng Philippine Statistics Authority or PSA ang nasa 1,500 birth registration ng mga Chinese national na may mga peking dokumento mula sa local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon kay PSA National Statistician at Civil Registrar General Dennis Mapa sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon, ilan sa mga black birth registration ay inirekomenda na kansilahin ng Office of the Solicitor General, kabilang ang birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sinabi ni Mapa na nasa 1,634 local civil registrars sa bansa natukoy ng Fraud Management Division ng PSA ang 49 mga ulat ng pandaraya. Sinabi ni Mapa na hindi naman unusual para sa PSA ang birth late registration dahil milyon-milyon ang nag-a-apply para sa late registration. Base niya sa 2020 census, 3.7 milyong Pilipino ang wala pong birth certificates dahil hindi pa sila rehistrado. Sinabi ni Mapa na ang mga Chinese national na nag-apply para sa late birth registration sa Santa Cruz ay pawang 18 taong gulang pataas at karamihan sa kanila ay hindi humarap sa LCR. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahigang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7322.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Again, welcome sa ating programang Issue Ora Mismo, pang Webes na edisyon. And maraming salamat sa mga nakatutok sa atin ngayon. Magpadala po ng reaction para sa ating programa. And, Okay. So, sandali lang. Mag-break muna tayo, ano? Open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool.
For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare. Bueno, nagbabalik kita sa tuyang programang Isyo Ora Mismo. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay... Okay, so may report sa luwasan si Papa Maki. Abangan ang mga makasaysayang report ni Papa Maki. Papa Maki, standby lang ha. Mabasa kong nakita rin yung mga makasaysayang post. Sabi nga ni Bagano, pag walang post, walang posta. Okay, so standby lang. Congratulations po pala sa LGU Huban na muling nakatanggap ng Green Banner Awards. Sa ikalawang pagkakataon, nakatanggap ang bayan ng Huban ng ikalawang Green Banner Award. Yan. So salamat po nun sa LGU Huban na muling namayagpag na naman sa pagkakatanggap ng award para sa Green Banner Award. Okay? So ito basahin natin itong yan. Isang malaking tagumpay ang muling nakamit ng lokal na pamahalaan ng Huban, Sorsogon sa larangan ng nutrisyon matapos itong parangalan ng Green Banner Seal of Compliance Award ng National Nutrition Council. Yan ha. Natanggap na naman ng Huban ang ikalawang pagkakataon ng Green Banner Seal of Compliance Awards ng National Nutrition Council. Congratulations, bayan ng Huban! Of course, headed by the mayor of Huban, Sorsogon, Mayor Gloria Alindogan. Congratulations, Mayor Glo. Sa pagkakatanggap mo ng award in behalf of the local government unit of Huban. Maraming salamat po from Mayor Gloria Alindogan. Yan, ito po ay sa patuloy na pagsusumikap ng munisipyo ng Huban. Yan. Dito lang po nagpapatunay na ang isang leader ay may ginagawa sa kanyang nasasakupang munisipyo. Kasi nga naman kung wala kang
ginagawa, asa ka pa na magkakaroon ka ng awards. Ha? Hindi ka magkakaroon ng awards kung aasa ka lang na magkakaroon na wala ka namang ginagawa. Okay, good morning kay Mr. Dondon Arellano, Makamumayang Aldao, Padisaw. Kay Joel Castro, good morning din sa imo. Siyempre, sa gabos na nakaantabay sa tuyang programa. Yan. Maray na Alda po, Sendo Gabos. Sa Barangay Pamurayan, headed by Cap Arlis Sanaban. Maray na Alda po sa imo, Cap. And siyempre, sa tuyang mga taga-subaybay kang programang Isyora mismo, same time pa man girari kita na mahihiling sa Bicol TV Sorsogon, Monday to Friday, Monday to Friday. Okay, may ano, may ano si Buddy, may live call si Papa Buddy. Ha? Okay. So, pakiano kay Buddy. Para sa live report, mahiling ta si Buddy. Standby lang, Buddy, sa live report niya to. Dahil sa ayos ng tangunan sa tuyang connection para sa live report, standby lang mga kautotang palad. Mahihiling na naman nito ang moy guapito na si Buddy Duca. Ayan, nagbabrush pa kan sa iyang hair. Habang pighalata si Buddy kung saan maning lupalop ng mundo. Halatang tapota, siyempre live video po ang sa tuyang ipapahiling sa Indo. Kaya maanong nakita ng connection para sa live report via video call. Okay, standby lang Buddy para sa connection niya to. So pakiano lang Papa Bern, para maayos na sa tuyang live report. Standby lang kita. So ayan, ano, pagsasabi ko po, si Buddy naka live report na. Oo, naka-connect na siya. Maka-connect ka na lang siguro. Ma-join ka na lang. Oo, naka-connect na kami sa GC. So okay. Ayan, kay Pon pagkabuton ang kable kang sa connection para kita makagamit kang live video. Standby lang Papa Buddy, aram ko man na magayon nun sa imong ibabalita mo niyan. By the way, belated happy birthday kay Governor Boboy Amor, or they call it Tito Boboy. Di ba? Yan. So standby lang kita mga tugang. Habang sa pig-ayos na pa ang koneksyon kang live video call halid dyan sa luwasan. Sa mga gusto po magpaabot kasi ng mga report yan po sa luwasan, ng mga yan po sa luwasan, welcome po kamo digdi po sa Bicol TV Sorsogon na magpaabot kasi indong live report. Okay, para sa mga kaganapan dyan sa luwas. Kahapon pala na, no? Dakulon ko nag-greet sa tuyang gobernador sa sayang kumpleanyo. Yan, nahiling ta si former Governor Bobby Rodriguez, ha? Kaibahan, siyempre, ang sa iyang esposa na si Ma'am Grace, ha? Na nagpaabot man ka sa iyang pagbati sa kaaldawan kang birthday ni Governor Boboy Amor.
Siyempre, kataning kan sa tuyang gobernador an sa iyang esposa na daing iba po si Mayor Esther Amor na talagang very supportive. Buddy, pasok na po. Naka-live na kita, buddy. Okay, pasok na. Good morning, tabi sa imo SM. Ayon sa gabos na tagapagtabay kang programang Issue Ora Mismo. Maray na Aldo Mantabi sa mo. Piktawan tabaya si doon paulit-ulit ng pig-ara pinugid sa Bureau of Fire Protection, Sorsogon City. Ang manungod duman sa nangyari ka nakalihis na simana kan Martes. Asin ini sobra na duwang simana o sarong simana. Tama. Dahil pasinda nakatao kan total assessment of kan damages kan nangyaring kasulod dyan sa likod kan City Hall compound dyan baga sa may dating motor pool. Oo. Ngunyan, para balikan ta so sa interviews na ta duman ka nakalihis na simana kay Acting Provincial Fire Marshal Serena Socorro S. Solarba sa chief saya kumpirmar na ang naubos duman na tubig kan nangyari kasulog ka nakalihis na simana iwan doang truck kan bumbero. Oo. Kasi ang tunog nagpoon alas 10 ng pagkaaga kasi nini na fire control o na fire out sa alas 11:09 manigi pagkahapon. Kasi nini nagbatok ta BSM sa oras na 9:25 kan pagkalda kasi nakapag-responde ang Sorsogon City Fire Station kay alas 9:28. 3 minutes lang. Asin ang kasulo, inabot ki sa second alarm. Oo. Na nagtabang dikti, kinumpirmar man ni Ma'am Socorro Solarba na may duwang truck na hali sa munisipyo kang Kasiguran ang nag-rescue asin ang hali man sarong truck pan hali sa munisipyo kang Gubat. Nakabot pa ang Gubat as in ang Kasiguran. kasulo, inabot sa second alarm. Yes. So, medyo kulangan yan detalye kan mga sagpot ko niyan kanina, pingarap ta kay Ma'am Solarba kung ano na talaga. So, assessment, kantidad, and ano ang pinakaugat ka nasabing kasulog. And sa mga oras na yun, hindi pa masitang na itataong konkretong details kay ito. Sabi ko nga ni sa iya tabi, na ito na naiinig na ng mga balugbagi na konklusyon sa social media bako makita duman na iyo ito ang ahalaton ta. So official statement halik duman sa nasabing opisina. Oo, pero sobra sarong semana na nangyari ito September 3, petsa 12 ng unyan. Dahil pa talaga sindang na iluluwas o dahil lang nakaabot sa mo, paring body? Dahil pa talaga, nagtawag ako sa inda and sabi nga ni sa kuya, na problema nga na ko, kay mapasapasahan ako. Tinawanan ko kinumero kan admin. Tapos totoo ba sabi, ay, biat ko ngayon sa kay chief ngayon, inspector, fire inspector. So medyo, dahil pa talaga sindang may tao, sabi ninda, under investigation pa, ang nasabing kasulok na nakalihis na Martes. Di po, kalbarin kay pampanin dyan ng Soko sa investigasyon. Kung di ninda yung kaya siguro, magpatabag na rin din sa Soko. Roger to natin. Kaya nga ni Bagata BSF, dili may iwasan na mapuna asin mabatikos na nasabi nga siya ng gobyerno sa social media sagkot sa mga oras na iningon yan 9 days na dahil pasindang inuluwas na official statement kung ano ang kausa kantidad yung mga nangyaring damage duman sa nangyaring kasulok na nakalihis na Martes ipagkaaga. Oo. Well, nahalaton taan tabi SM magkita nagsasawa na magtawag sa inda from time to time. Halos puro daw ako nagtatawag yun talaga ang gusto kong makuha. So assessment net officially hali sa opisina ninda. Aram mo kanibady, dito naman kayo po magparatawag sa inda, obligasyon ninda iyan na magtao talaga ng impormasyon sa kada istasyon.
Roger to that. And kaso nga may mga agency baga kita tabi SM sa ngunya na kung dili pupulpugon sa media, pupulitod, dili ninda na iluluwas na siguro may mga standard operating procedures inda na pigahalat or susunod. Ba, dampig isip ninda, masarawa man nga yan yung kabaralik-balik di ka follow up. Diyos ko po, Roger to that. And ano na yan? Papalita tabi SM, ikumpirmar ni First District Engineer Priscilla Hibulan Okay. na ang mga nasabing kapag ka-oktaba kan mga project digdi sa First District DPWH iyo ang dili nangangahulugan na dahil ng pondo Oo. na parehas kan elevated parking area dyan sa may kataig bagakan Chowkin. So dating Plaza Bonifacio. Roger to that, and yan na bagong City Hall compound, City Hall na pigan dyan sa may City Hall compound na dahil pa man talaga natatapos niya, in-estimate mo man tayo hindi siya abot ng 50% finish contract. So sabi ni Ding, nakalihis na daw kan siya nakahistoryata na interview ta, ang sabi niya ang mayormenteng rason kaya dahil natatapos and naduro-diretso ang nasabing programa and proyekto taan mga gamit kaya na nagagamiton dyan iyo ang imported aling pa sa ibang bansa yun nga natawa nga ni ako dyan tabi SM sabi ko imported sabi ko di imported ang simento ay pagkuman niya ang simento so parehas nga ka na elevated parking area. So, pag sinabing elevated parking area, nailing mo baga ta Japan, sabi ko may lifters in na pigahalat na anit pa talaga sa abroad. Sino So, yan? imported na. Kauulo, pinag-report And duman, imported na tabi SM, yun sa mga rason na nakakaantala na dahil na papadagos-dagos ang nasabing proyekto and duman man sa Bagong City Hall na garo may elevator ito na Bagong City Hall may kahalat man na duman so gamit yata na itatakod na imported ba Sinda niya, ang papaw nga ni, madali na nakapurchase ng elevator. Jesus, ano na yun? medyo na ano nga ni kita kaya iwan na sabing payag ni District Engineer Prince Ibulan kanaka-isulat na kanakalis na daw. Ano na tayo? Medyo nabigla nga niya ako. Nakapakon mo ang ano pala. Sabi ko nga ni, ma'am, ang imported na siminto? Ay bago man nga siminto. Ang siminto ngayon, mababakal ngayon locally. Hindi kaya sa mga gamit kapares nga kan elevator. O dyan nga sa may elevated parking area, may mga akal nga kami na specialized nga na lang nga mo ngayon dito sa Pilipinas. So imported nga ito. Dahil man nga pwede mag-ano kay substandard ka para raot nga so design. Pero, Hindi nga mababa. ano yan, pero ang taon niyang bago mag-abot, sarong dekada. Pero ang taon na nakatingga na Plaza Bonifacio. Halo yun mag-abot, maski sa barko, dapat nakaabot na yan kung maski ba kung eroplano ang piglunadaan, barko na lang. Ang barko 3 months na abot na, bas balik pa nga ng balikbayan box. 3 months na abot na sa Baya Barko. Kaya Ano na nito tayo? medyo makatatawa ang statement ni DE na bakit naman yun tayo so bigtaw niyang rason na magkapirang proyekto ta BSM na po na ta na medyo talagang aluyon ang trabaho and ini nga ni na na Sorsogon Sports Arena and kung pinirmar man ni DE nasa October 17, 2024 ini finally ito turnover na sa provincial government and ang apigalat na bisita na madigdi sa Sorsogon ang presidente ng Pilipinas. Si President Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. ang madigdi sa October 17 para i-turn over and i-blessing ang nasabing benepisyo yan na Sorsogon Sports Arena dyan sa Balungo East District, Sorsogon City. Okay, so garo So, dadalawan naman kita kang presidente Kang Inot si Digong natapos ang term ni Digong dahil man ito nakadigdi sa Sorsogon.
confirmar yan na sa October 17, ito turnover na, finally. Ay. Yan ang Sorsogon Sports Arena sa provincial government. Ay, aram ko na ba dara-dara ni President Bongbong ang mga imported na ikakaagyan sa sa parkingan. Sabi nga ni Nini, may inaingman nga ninduan kung tapos na. May isa lang nga pagparapunaha. Sabi ko, di man may iwasan. Sabi ko, di ina na ipagpunahon. Taon na ang bitida. Kapag sabing proyekto. Kung habo ko tanin na punahon, dapat kudala ninda labaw sa Chowking para day mahiling. Kita na sentro nun. Pag hali kang duman sa Magsaysay, pasiring ka sa Rizal Street, yun ang pukat kang mata mo. So paano yan day mahihiling? Tapos sa pigsasabing pick order pa sa ibang bansa, baad sa rong dekada yung pag umakaabot, taon na, papabadi taon na, bago pa mag-election 2022, garo nakatingga na yan, hasta sa kunya, nakatingga pa man giraray. Dapat sabi, SM, klinaro tayo sa iya, and sa pala issue, ko sa iya, yan, ang tenement dyan sa may barangay Sirangan, nakadakol na reklamo, personally yan, mga naka-historietan naka-stay dyan, na medyo daida maraiso pagka-construction sa endang Poso Negro o sa CR baga. Oo, nabalitaan ta na yan. And Roger to dati, sabi nga ni DE, dili man nga kuno sinta ma-entertain kung ang mga reklamo pigagi sa social media, and dapat nga kung may mga reklamo sa proyekto na sa Indang Bigibo, ibutag ngayon sa black and white and dagan ng kopya ang Sorsogon DPWH First District Engineering Office na dyan yaon sa Gilahon, Sorsogon. Tama nga naman, bako lang puro hearsay. Kung may mga problema po sa Negro, magsurat sinda, picturean ninda kung ano itong milagro dyan na nangyayari sa mga Poso Negro. Garo ano dyan Sabi nga nila, gabos man yan, sa iyang aadresan, kapag sabing opisina, alaga din dapat ibutang sa formal, gumibok formal complaint na i-submit duman sa opisina kan DPWH First District Engineering Office. Tama, tagaro ang mga nag-register dyan sa tenement, sige na lang karanta, nagpigpapaagi sa kanta, ang kanta pati, lulubog, lilitaw. Alam na kung ano yun. Ito natin, pasintabi lang sa mga nagkakaraon sa mga oras na ini. Wala man akong binanggit, ang sabi ko lang, lulubog, lilitaw. Ano ba yun? Kaya, paminsan-minsan, iagi sa black and white. Yan muna tabi SM, ang mga nakuha tang impormasyon na nilindi sa luwas para sa issue. Ora mismo, balino ka nagbabareta. Okay, yan. Ang mga bareta sa luwasan na itinao ni Papa Buddy na duka pa magayon na ang obserbasyon duman sa sa tenement. Sabi ang daw dahil daw pwede dahil pamahaman-haman ang Plaza Bonifacio kay sabi ninda yan na sa ibang bansa pa orderon ang mga gagamiton dyan na materyales sa ibang bansa pa maghahali. Buot sabihin imported, pero ang hapot nga ni Digdi imported na ikakaagyan ta garo naghaliyo nun garo naghaliyo nun bago ma-realisar ang mga materyales ba dekada sarong dekada ini bago mag-abot. Okay, good morning kay Miss Sonia Lariosa. Good morning Bicol TV. Mamahaw kita. Warang nga ni tabi pamahawon.
Si Ma'am Rose Orchids, Good Morning Sorsogon TV, Bicol News. Okay. Sabi ni Miss Sonia Lariosa, turog ang BFP pero aktibo sinda sa pag-welding kung ano-ano ang pigigiribo dili sa likod sa opisina ko. Yan. Sabi naman ni Papa Maki, kagwapo pala ni Buddy na duka pa. Sana mamit ko ikaw sa personal. Duman ka mo sa Rimpiolas maghilingan ni Buddy. Maki meets Buddy. Yan. Si Cap Arles Hanaban dyan sa Barangay Pamurayan. Marinal daw tabi sa imo. Abangan po sa agaan programang Fight Sana with Cap Arles Hanaban and yours truly 7 to 8 a.m. Yan, naglipat na po kita kang oras kang programang Fight Sana. Imbis po na Miyerkules, nalipat na po ini sa Biyernes, same time, 7 to 8. So ini po na sistema kang BFP, ano ba talaga kuya? Or ano ba talaga ate? Sobra sarong simana dahil pa ka mo nakapaluwas ning report. Garo ang style nindo ibaw na lang sa limot. Dahil na ka mo nasupog kaan. Sa ngaan nindo masabi pa ka mo 9:25 tapos nagresponde ka mo 9:28. Dahil makito makat matalak-talak ning araw kito si Mayora kung talagang 9:28 yaw na kamo. Kaya nga ni grabe ang panggalaitin ni Mayora duman. Nahiling taman baga sa video. Grabe ang panggalaitin ni Mayora. Dahil sa grabe ng lagablab kang kalayo. Ha? Tapos daiban ng presensya or hindi kung may presensya duman o dai. Tapos sasabihin do 9:25 nangyari ang kasulo. 9:28 yaw na kamo. Tapos na fired out 11 past 11 na. Bako ining tiriaw-tiaw na sistema no. Dapat magpaluwas kamo. Dahil na digdi pigururunan kung di naghali ang kalayo. Ang pigururunan digdi kung gaano kamo karikas o kasigkat magresponde. Nayaon lang mismo sa ngaan nindo. Lain ni kilometro ang distansya. Metro lang. Pirang metro lang ang distansya. Pero haluyon ka mo nakapagresponde. Sabihon ba na nakapagresponde ka mo 9:28? Natatada yung tulos nito na fire out. May mga nagsabi dahil ang tubig ang fire hydrant. O di ikag nindo sa report para mahinguragan man ining prime water as in water district. Diba? I-black and white natataday na fire out. Pagbukas kang fire hydrant daing tubig. Simple. Dahil hindi may kaag kung talagang yan ang pinagkausahan. Kung natataday tulos na na fire out. Kung talagang 9:28 ka mo yaon dyan, nagano lang ka mo, nagturo nga taday man ng tubig. Hanggang may uminabot pa na taga-gubat, taga-kasiguran, nagtabang. Simple ho nung baga dahil nakatadig di tarakupan. Taka mo ang nahinguragan kang basol. Kamo ang pigwabasol. Nahalo yun, nakaresponde. Pero kung totoo ang pigsasabi nindo na 9:28 yaw na kamo duman, then isabihin nindo 9:28 yaw na kami duman, yaw na fire truck, kang pinabrihan namon ang fire hydrant, dahil man kitubig. That's it. Bakong Martes ito nangyari, Webes na ngunyan, sobra sarong simana na. Tapos anong sistema? Masarawa man yan yung media ng kakurkulkulkaan. Pag nagsawa na ngayon, mapurong duman yan. Arog na lang kaan ang sistema. Tapos pag naparate ka mo pag marin nyo, grabing mga requisitos. Ultimo na lang balay, pig required ning fire extinguisher.
ultimo na lamang residente, dapat may fire alarm. Tapos, ang kasulo na sa ngaan nindo, wala man kamong nagibaw. Ay challenge yung mga tugang, ha? Kung ano ang totoo iluwas nindo. Bako ta pigbabagong nindo iyan dyan sa computer nindo or sa drawer nindo ang findings nindo. Mataramtak kamo kung ano-ano. Dahil na bagay sabi kung talagang sa kapabayaan namon, ako unamon sa kapabayaan namon, kaya dahil tulos na fire out. Maliwanag ba ang sinabi ni Badim? Pag ano dyan sa BFP, pagpapasapasahan pa nindo kung saan maduman. Wherein kung na ng totoo, iluwas na nindo. Taday kami masawa. Maliwanagon baga sa sinabi ni Mayora duman. Paano kung sa mga bahay-bahay ito nangyari? Ha? Tupok na lahat. Tama baga? Paano kung sa ibang lugar nangyari? Kilometro ang rayo sa Indo. Samantalang yun nga ni, metro lang ang rayo sa Indo. Ang distansya, baka man nga ni rayo, distansya lang ha. Metro ang distansya. Pero arog pa kaya nangyari. So sabi ba ganinda, bayan ko saan ako patutungo kung arog kaan ang sistema. Iyo ini ang makamurumundo na makauro insulto sa lado kan media. Sigit ang halat hanggang ngunyan day kamo ning naipapaluwas. Siyaon nga ni sinabi ni Ma'am Sonia Lariosa, turog ang BFP pero aktibo sinda pagparawilding kung ano-ano ang pigigiribo dyan sa likod kang opisina digdi sa Talisay. Kung ano-ano ang pigigiribo nindo, tapos ang pagresponde sa kasulo, turog. Gusto sabihin, bako na po yung tiriaw-tiyaw. Ha? May burbalita nga ni kamo na i-relieve daw kamo. Ha? May balita ako na i-relieve daw kamo. Dapat lang na i-relieve kamo dyan, kabos. Dahil lang sa kapabayaan nindo. Ha? Agree ako dyan kung i-relieve kamo, kabos. Tapos so report lang nga, hindi ka mo makapaluwas. So findings, hindi ka mo makapaluwas. Ano bang pagigiribo nito dyan? Kung ano-ano na lang, kaya itong mas maray na i-relieve ka mo. Para mamatian manindo. Para nga na-respondi ka mo pag may kasulot na lang. Sabi pa ni Ma'am Sonia, bawal po, walang laman ang fire truck. Di ba may fire truck dyan sa city compound? Anong klaseng fire station meron ang Sorsogon? O di kaya naman wala kayo sa stations, kaya na-delay kayo. Huwag nyo sayangin. Huwag nyo sayangin binabayad sa inyo na galing sa taong bayan. Magkaroon kayo ng konting delikadesa. Sarap nyo, buhay buwan na buwan, may sahod kayo kahit walang sunog. Nakakahiya, mag-resign na kayo. Ha? Tama baga? Harayuon ka mo sa mga pulis. Pero ang sahod nindo, halos parehas kang pulis. Ang pulis, yaon dyan. Ha? Sa tinampo. As early as 5 a.m. pag naluwas kita,
Yaunan mga kapulisan. Pero ang sweldo nindo dahil magkaharayo. Silab lang pig-abangan nindo. Silab lang an talagang pig-akudiran niyo. Pero ang makaaalo kay ni perang metro lang ang distansya sa indo. Dahil panindo naaktibaran. Nakikutil pa kamo na 9:28 ngaya yaon na kami. Kung 9:28 yaon na kamo, anong pigibo nindo? Tan na fire out past 11. Nakikutil pa kamo. Kadakol kay nakahiling mga opisyal kang LGU. Nataon pati kay ito, partes, may sesyon, kaya amay ang mga tao duman, pati mga media yaraon. Kaya siguro kung itong balita na i-relieve ka mo dyan ka boss, much better na i-relieve ka mo para mamatian manindo. So mga tugang inabot na kita kan oras ng pamaaram. Okay, so ilagtapon mo na ang balita ni Papa Maki. Papa Maki para sa imong special report. Maki, balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Patuloy pa rin sa pag-arangkada ang SLP o Sustainable Livelihood Program ng DSWD sa bayan ng Matnog mula sa inisyatiba ni Mayor Catleyaso. Labis-labis din ang pasasalamat ng mahigit 40 mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ng Matnog na nakatanggap ng 15,000 pesos sa isinagawang SLP payout nitong ika-11 ng Setyembre sa presenteng taon. Maraming salamat kay Mayor. Kung diri sa kanila, diri din sa kamot na program. Ano po ang napili po nindo na paggagamitan po sa na makukuha po nindo sa SLP? Ako po bigasan. Nauna ko po yung dinadano. Ano po, thank you, DSWD and Mayor po. Kaya nakaikot po kami dito sa napili po kami dito sa SLP. Ang natanggap nilang asistensya ay magagamit nila sa pagpapalago ng kanilang hanap buhay o negosyo at ayon sa kawani ng DSWD, ang SLP ay isang continuing program kung saan ay maaari pang makakuha ulit ang mga benepisyaryo sa susunod pa nitong tranche kung magagamit nila ito ng tama at muli silang dadaan sa validation at isa sa kailangan nila sa pagbavalidate ay may maipresenta silang resibo bilang katibayan na ito ay nagamit lamang nila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Halimbawa dito ay ang mga nabili nilang materyales o produkto para palawakin ang kanilang hanap buhay. Sundin po natin kung ano po yung proposal or mga livelihood projects na ibinigay or inilista nyo po sa akin. And doon naman po sa resibo, kailangan nyo po mag-submit sa loob ng isang linggo sa kanya-kanya nyo pong ML. Ano po yung bakit po kami nagpapasubmit ng resibo? Kasi po, possible po na meron pa po kayong susunod na branch or susunod na assistance bukod dyan sa 15,000 na matatanggap nyo. Yung resibo po is isa po siya sa requirements kung kayo po ba ay pwede pa bigyan ulit. Binigyan din ng paalala ang mga benepisyaryo na maging wais sa paggamit ng nakuha nilang asistensya. Sa liyo, mamayagtuan mo mga pilyo na mag-adilan to para sa mga masunod pa na hatag na ayuda, dili na ayuda sa nato mahal na gobyerno. Sa pamumulang po naman sa local level, sa nato na negos na mayor, si Mayor Catleya Temso. Na ito po na binigay sa inyo ay bawal po gamitin sa sugal, sa bisyo, sa negosyo lang po. At may monitoring po ito.
mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Okay, yan po ang report ni Papa Maki sa iyang special report. Direktamente hali pa dyan sa munisipyo kan Matnog. Sa Giraray, namamaratan po ang sa inyong lingkod para sa tuyong pang-Webes na edisyon kan programang Isyo Ora Mismo. Sa aga po, abangan kita sa Paitsana, 7 to 8 a.m. And from 8 to 9, diretso kita sa programang Isyo Ora Mismo. Sa Giraray, ang sa inyong lingkod, si Rosario Mistaw, sa ngaran kan business staff kan Bicol TV Sorsogon. Maray na daw asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Isyu Ora Mismo sa Bicol TV.